Hi guys, another day, another mini vlog ulit at welcome po ulit sa ating emote na video. Hindi. At ngayon, mapapansin ninyo, maliwalas ang weather ngayon dahil kaninang early 6 a.m., kaninang maagap na alas 6, umulan. So kaya ngayon, mahal lumigmig na mainit. Wala lang, na-share ko lang yung kondisyon ngayon ng weather dahil ang sarap lang pagmasdan. Makikita nyo dyan yung puno ng buli na malapit sa area ko. Ang ganda nung pagtama ng sikat ng araw sa money plant. Parang may mga thoughts ako naalala dyan. I-share ko sa inyo mamaya. At ngayon, daily routine muli po tayo. Magwawalis-walis muna dahil medyo malakas ang hangin. Laglagan na naman ang mga tuyong dahon galing sa puno ng akasya at sa iba pang mga puno na nandun sa bandang unahan ng bahay namin. Sa bandang unahan ng bahay namin, mayroong puno ng langka at may puno ng abukado. Doon ang gagaling yung mga tuyong dahon na napapalad kapag humangin diretsyo sa harapan namin. Iwan ko nga ba dahil talagang naiipon lahat ng dahon dito sa harapan namin. Pero ayos lang dahil doon nagkakaroon ako ng wawalisin. So today, hindi muna tayo magdidilig ng halaman dahil basa pa ang kanilang mga lupa dahil umulan nga kaninang early 6 a.m. Medyo malakas-lakas din yun. Mapapansin niyo basa pa ang kalsada. Mga bukas-bukas ko na yan ibabrush. Binabrush ko talaga yung gutter na yan sa kayang patungan ng mga plants para hindi sila tigmakan o maipunan ng lumot. Ayan. Tapos yung ibang mga tuyong dahon na napupunta sa mga paso o sa mga pat, kinukuha ko rin para hindi mabulok dun at dumami ang mga langgam. At yan dyan sa parting yan, mapapansin niyo malakas ang hangin. Talagang challenging ang pagwawalis at pagdadakot ng tuyong dahon. Kaya naman, sinetsimpuhan natin na kalmado ang hangin bago natin dadakutin ang mga tuyong dahon. At habang namumulot ako ng dahon sa mga paso sa area na yan o sa part na yan, ay share ko lang din yung dati kong experience. Naalala ko ito nung nakita ko kanina yung puno ng buli sa intro ng video. Last year, nakaranas ako ng illness na unexpected na alam nyo yun yung parang hindi inaasahan dahil syempre healthy naman tayo, healthy ang kinakain natin, wala tayong bisyo, pero tinamaan pa rin tayo ng prostatitis. Yun yung sakit na talagang akala ko ay sobrang dangerous na. Inabot din ako ng ilang buwan na gamutan, imagine. 3 months of taking antibiotics na talaga namang nakaka-groggy ang pakiramdam. Yung parang high na high ka na sa gamot, parang overdose ka na sa gamot, gano'n. Pero syempre, dahil sa prayers natin sa God, sa tamang pagkain at sa mga tamang ginagawa, nakabawi tayo at patuloy na nahihil. Na-share ko lang yan dahil nakita ko yung puno ng buli kanina sa intro ng video na nakikita ko siya seasonal, nawawala ang kanyang dahon, natitira na lang yung parang isang diretsyong poste na lang siya, nakala mo patay na siya na puno, pero kinalaunan tinutubuan uli siya ng mga bagong dahon at minsan nagkakaroon pa nga siya ng bunga. So na-share ko lang yon dahil sa buhay natin, huwag tayong agad mag-estimate ng hanggang dito na lang tayo, ay wala nang pag-asa. Kailangan lagi tayong may hope kahit napaka dilim na ng paligid, kahit wala nang parang solusyon ang iyong pinagdaraanan, may natitira pa rin 1% na hope at yun ay si God. Kapag kumapit ka sa 1% na yun kay God, nagiging siyang 1,000%. Ibig sabihin, lumalakas ka kahit parang imposible na, lalakas at magiging posible pa rin. Mapapansin ninyo yung halaman ko na pandakaki sa mga early videos ko, sa mga nauna kong videos, talagang yan ay wala ng dahon dahil napeste yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, bumabawi na siya at alam ko, dadami at dadami pa ang dahon yan. Kaya in realization sa buhay, huwag tayong basta-basta susuko kahit parang 1% na lang yung natitirang pag-asa. Dahil habang buhay, may pag-asa. Yun lang guys, maraming salamat at i-follow nyo naman ako kung nagustuhan nyo to. Bye-bye.